Makakasama po natin ngayong umaga si Olicio, creator ng Farmco. Dito po yan sa Dolores, Quezon. Oli, kumusta ka? Anong pinagkakabalan mo ngayon? Ito po, narito po tayo sa farm. Good morning po, sir. Yes. Thank you po, Sir Elmer, na pagpunta nyo rito sa amin at nabisita nyo kami at Yes. napapanood po kita. Kaya Wow. po, lalo po yung mga aqua nyo, mahilig po ako sa isda. Wow. Kaya pagka nagre-research po ako, talagang napapanood po yung inyo kasi Yes. nakikita ko yung mga nagagawa natin sa mga agricultural businesses in the Philippines. Yes. Saka how we are already, parang at least ginagawa ko siyang mga, ginagawa ko siyang meter ko kung nasaan na yung Philippine agriculture industry Yes. on that sense. Wow, Oli, napakagandang pangalan, Farmco. Pag pumunta ako rito, parang pag-aari ko ito eh. Paano ito nagsimula? I-explain mo nga, Oli. Kasi the original concept of Farmco is Yes. we started off thinking of the coconut sustainability of Yes. our mother company, which is Primex. Alright. Well, so yung mother company kasi doon ako nagwo-work. So doon but we need the coconut sustainability by 2030 kasi the UN Sustainability Development Goals kailangan Yes. magkaroon na tayo noon eh. Opo. So the best way to do that is to actually have a showcase Yes. para pag nakita ng tao, anong kailangan namin gawin sa farm namin? O ito, narito, ito yung mga programa, mga ano. So we started off by just exploring to see really how we could, paano namin itataas yung sweldo ng mga coconut farmers natin. Yes. Kasi pag titingnan natin yung SDG pa lang, sa simpleng-simpleng sweldo pa lang ng tao, kailangan kasi yung sweldo ng tao is hindi lang pwedeng minimum wage. Yes. Kailangan ng sweldo nila sa sustainability sa SDG is kailangan ang tawag nila ay living wages. Opo. So pag sinabi nating living wages is kailangan nakakapasok ba yung lahat ba ng anak nila nakakapasok sa eskwelahan? Yung pagkain ba kinakain nila is healthy and Healthy. nutritious. Yes. Hindi pwedeng puro kanin-kanin lang forever Tama. at saka bigas. Oh. Hindi porket may pagkain-kanin ka doon, kasama yan. No, Yes. kailangan yun. Meron kang vegetables, meron kang gulay, meron kang karne. Yes. So, it's all the things that you have to do. Tapos pati yung bahay mo, kung tama ba yung ano ng bahay mo. At saka syempre, pati yung mga day off mo, yung Yes. mga ganon. Importante yan eh. Kasi Kasama lahat, kasama ano? na lahat yan yun. Hindi na tayo localized lang. Kung ano Yes. yung kailangan ng buong mundo, kailangan sumunod tayo. Eh, nung nag-uumpisa ako, nag-try ako pumunta sa farms. Oo. Parang hindi ako pinapansin eh. Ah, Parang feeling mo, parot ka lang na nagsasalita. Alright. Oo. So, what do you call this? I had this friend Apo. who is in the chocolate industry from cacao. yes. Yung girl na friend kong yon, she's Malaysian. Aha. And she used to be parang head siya ng buying sa chocolate ng Mars Chocolate. Okay. So, laki nung responsibility, tapos ang laki ng sweldo. Tapos, inewan niya lahat yon. So, she moved to sustainability department ng Mars. Kasi sabi niya sa akin, Oli, pagka okay na naman yung life mo, tapos yung mga anak niya, lumalaki na, medyo matanda na. Sabi niya, Yes. pagka okay ka na naman, pwede na naman yung passion mo na yung gawin Passion mo. mo na. Alright. oo. So, that happened maybe mga 15 years ago. So, every time, pagka nakikita ko siya, tinatawagin niya, or every Christmas, magka-text ko niya, Yes. hey, idol! Yung mga ganyan, yung mga ganun mga... Dahil nakita na po yung advocacy mo kasi, nailabas mo siya, no? Yung passion mo. So, and then what they call this, one day after the pandemic, she asked me, Oli, are you... Mayaman ka na ba? Ganda Nako, tanong yan, ha? Ako, ang hirap ng tanong mong yan. Okay. Ano yung mayaman? Mayaman sa love? Oo, mayaman ako sa love. Alright, Mayaman ka ba sa tao? Mayaman ako sa tao. Okay. Mayaman ka rin sa utang? Oo, mayaman din ako sa utang. Pero okay lang yan. Mababayaran naman ang utang. Alright. So, lahat ng yaman, okay. Sabi pero then she asked me, are you comfortable enough? Sabi ko, what do you mean by that? So, kahit hindi ka na magtrabaho, kaya mo na bang pag-aralin yung anak mo? Hindi mo na pwede. Sa niya, so why don't you look at what your legacy is going to be? So sabi ko, what do you mean? So, Oli, I want to see what an Oliver can do sa Okay. coconut. Alright. So sinabi niya sa akin yun, Nag-isip ka. Talagang parang masarap na buhay yun, may... Adventure! Yes, okay, oh. So sabi ko, sige, kasi total naman, it's still connected to the business, it's still what we need. Yes. So then, that's what Farmco is all about. Farmco is, yung sustainability program. So, ibig Opo. sabihin, hindi pwedeng tungkol lang sa akin. Hindi pwedeng tungkol lang sa'yo or tungkol lang sa kung kani-kanino. Kailangan yung sustainability program, it's about you. Involved siya at saka involved siya sa lahat. Kaya ano yung ginagawa mo para Oo. sa Farmco? Tama. Galing. So, that's what... Meron nakikita ko yung concept mo dito, Oli, no? Yung kinakain ng mga guests mo rito,
tanim po niyo dito eh. Sa mismong... Hindi lang naman po sa amin. Kasi ngayon marami na po tayong guests. So what we did, we started first with having all the produce na yung mga narito, yung mga ligaw ng mga halaman na nariyan, yung mga talbos-talbos ng kamote, what do you call this, kahit na yung mga ano tawag dito, yung kamoting kahoy, pare. Kinukuha lang namin dyan. Yung mga, meron mga sinturis dyan, may mga ligaw na mga patola, may ligaw na mga kalabasa. Yung ligaw na ampalaya. Oo, maliliit na ganyan. Yes. Pipino, yun, masarap yun, pare. So mga ganun lang yung una. So we are just having, like, we have corn, we are planting some things. Tapos meron kaming ibang lupa na meron kaming mga farmers na mga matagal na sa amin na nagtatanim talaga ng rice. Ayun. Tapos ginagawa namin kasi binigyan namin ng magandang binhi. So, para yung rice na tinatanim nila, imbis na binibili natin ng Calrose na mahal. Yes. Uli, kailan ito nagsimula, itong ating farm ko? Itong farm po natin, we just started really mga 2 years ago. 2 years ago. We opened it to the public only in March of this year. Oh. So, initially, it was really intended to become a training school for the farmers. Yes. Pero nung narito kasi kami, kinausap ako ni Mayor. Okay. Masyadong mabait yung Mayor dito at saka masyadong supportive. Sabi niya sa akin, hindi kita pahihirapan. Gawan mo kami ng resort dito. Ang ganda ng ginawa mo eh. Sabi ko sa kanya, Mayor, dami pang kailangan ng mga ganyan. Basta yung engineering department na riyan para tulungan ka kung anong kailangan mo, i-drawing ng engineering department sa'yo para okay tayo. Minotivate ka na gusto na. Sabi sa akin, ma, hindi na ako gagas ng architect, wala na ako engineer. Baka talaga gusto ni Mayor to. Sige, game. Sabi, so every time, we're building something, we're doing something, the Mayor is really very, very helpful. Yes. Si Mayor Orlan Calayag. Talaga very, very good. Walang kahit pisong hiningi sa amin. Naku, talaga naman, napaka-bless mo, Oli, no? Ay, naku talaga. Promise, sabihin ko sa'yo, sir, kung hindi yan ang Mayor dito, hindi wala ako rito. Sobrang talagang he really, tapos sabi niya sa akin, try mo lang. So we started off with 7 cabins. Akala ko nung una, hindi kakainin ng tao. Yes. So sabi ko, pagka yung 7 hindi nabenta, pwede ko na sabihin kay Mayor, Mayor, hindi kaya ng Hindi kaya. So para at least medyo hindi naman magtampo sa akin. Baka mamaya, siyempre, alam mo na. Nung nagbukas kami, wala talagang kinain ng tao. Ever since the day we opened. Tapos, expansion. Yes. 1 linggo lang, fully booked na naman. Tapos, expansion, 1 linggo na naman, fully booked na naman. Yes. Uli, gano'n ito kalawak? This part of the yung Dolores side namin is 28 hectares. Wow! Tapos yung Chaong side namin is about 17. More or less nasa? Mga 41, 46 ganyan. Wow, praise God. Pumunta na ako dito, Uli. Hindi naman akin lang to, sir, ha? Marami kami magkakasosyo dito. Yes. Yung lupa, ginawa ko, yung mga kaibigan ko, nagsama-sama kami. Tapos, what do you call this? Oh, yung lupa mo, bili ka ng lupa doon. Tapos, ako mag-manage, ha? Talaga ganun lang. no? So, ganun yung ginawa natin para maging faster yung, tsaka para wala tayong documentation problems. Hindi kasi pwedeng masyadong malaki. Yes. Pero, ang style lang doon is, real estate naman ever since, di ba, kailangan kung kaano karami yung tao. Yes. Ganun, mas may value yung lupa. O di magyayaan na lang kayo ng lahat ng kaibigan nyo. Katag-isa kayong hektarya, di 100 kayo. May 100 hectares kayong property. Sa ngayon, Oli, ilan ang pwedeng i-accommodate ng farm ko? As of now, it's a total of 250 Wow! tayo ngayon. Oo. 250? Pero by the end of the month, we'll be at 550. Wow, ang bilis ng development nyo dito, Kasi Oli. pare, may difference. Oo. Ang Pilipino, sir, ayaw ng padalawa-dalawang kwarto. Oo. Ang gusto ng Pilipino, pare, the more, the merrier. Yes! Nakita mo, sir, itong dome na ito. Oo. Di imagine mo to, sir, lalagyan natin ng napakadaming tent. It can accommodate already 100 people. Yes! Di automatic 100 na agad to. Isa lang ang ginawa ko. Di ba, ma'am? Tama mali. And, this is the funny thing. Ako kasi, I always travel. I like traveling. Pero nung narito ako, syempre, I help them. Minsan kulang ng staff, so I would look at the... On-hands ka talaga, May booking kami, pare. 10 dito sa dome na to, 10 sa dome na to. Naglakad lang ako, nakikita nila ako sa mga video. Tinawag ako, sir, halika ko. Sabi ko, yes, ma'am. Ano ho yun? Sir, pwede yung palipat natin lahat ng kama doon dito? Oo. Sabi ko, ma'am, 10 yung capacity niyan, masyado na kayong siksikan. Hindi, sir, okay. Mas gusto sama-sama. Bigay niyo na lang ho sa iba yan. Isama niyo na lang ho lahat dito. Imagine mo, 25 sila, nagkagulo sila doon sa loob. Ay, kung walang iya, ganun talaga ang Pilipino. And then now, we have groups and everything. Yun nga, we have a lot of people na what do you call this, nagtatanong na,
meron ba kayong yung room na malaki for Yes, 50? yes. Yung buong angkan gusto nila nasa loob. So that's what we're building, like the big rooms. Kasi katulad nga, may nagbubook na 30, ayaw daw nila maghiwa-hiwala. Sama-sama. Sabi ko, paano yun sa kwarto? Para gusto gym yata. Di, sige, bigyan natin ng gym para dyan tayo matulog. Gusto na kasi na ma-experience yung mga gano'n. Pag nasa galing ka kasi sa lungsod, Yes. pag dito nagsasama-sama sila, mas okay. Uli, ilang farmers na natutulungan natin ngayon dito at yung mga empleyado natin? In this site, we have 35. Wow. Tapos, but in the whole farm co system, we have about 85 Wow. total. Uli, may kampanya nga ating gobyerno, yung anti-poverty program. Ang laki na ng tulong mo Ay, dyan. naku, hindi po ho. Kailangan po we have to help. Like, for Yes. example, like what we're doing right now here, we're buying the produce of the farmers na kapitbahay natin. Yes. Para wala na rin tayong wala tayong carbon footprint kasi wala nang transportation. So yung mga yan kinausap na ng mga tao natin saka Yes. pagka may harvest sila, sinasabi namin na next week meron kaming ganito, kukunin nyo ba? So if we don't have that produce, normally we'll get it. Tapos yun nga, for example, katulad ngayon, sinasabi namin, huwag na kayo magtanim ng ganito kasi meron kami sa loob. Yun. So, iba naman tinatanim nila sa labas para naman, mamaya sir, pagka nag-ano ka, mas fresh, talaga super fresh, mas fresh pa kaysa dati. Kasi dati sir, kaya namin isang gulay lang ngayon, kaya na namin 7. Yes. Every meal. Talaga naman, no? Oo. Ano pong pamamaraan po ng pagtatanim na ginagawa po ninyo dito? So what Oli? we're doing is not really organic and it's not also So mixing siya? Mix siya. Yes. Kailangan kasi hindi kaya eh. Parang for example, ng tao ba sir? Ikaw ba mabubuhay tayo ng 100 nang walang gamot? Dapat meron pa rin. Hindi, Yan. I mean, diretsuhan, kung tayo, umiinom tayo ng maintenance. Real Ako talk tayo. 46, meron akong maintenance, pero hindi ako antibiotic everyday. Okay. Hindi katulad nung, so that's what we don't do. So that's what we don't, hindi kami yung nagpe-pesticide kung hindi kailangan ng plant. Yes. Hindi kami Pag hindi naman kailangan, huwag Hindi i-apply. kami systemic. So ginagawa namin is we take care of the plants organic as much as we can. Yes. So meron tayong mga herbs, mga beside it, kita nyo naman sila, maraming marigold para Yes. goodbye ang mga maraming pesa na ang nawawala pagka meron sila nakitang orange kasi. Yes. Kasi akala nila it's fire. So that's the logic behind that. So inaaral namin, tuloy-tuloy yung pag-aaral namin kung ano yung best practices na kaya nating magawa dito sa Pilipinas. Yes. And then from there, we're teaching our farmers free Opo. of charge. So ang mission namin is paturuan yung 800,000 farmers ng coconut Wow. namin na nasusuplayan ng Very nagsusupply sa noble ang mission nyo. we Oli. try. Hindi ho pwede kasi kung hindi ho tayo makakabenta. Yes. Kailangan ho natin gawin yan. Uli, una na akong pumunta rito kasama yung pamilya at saka mga kumare at bigan, ano? Napakabilis ng development ninyo. Dati may ginagawa pa lang lagun dito. Ano pa mga plano pa ba sa hinaharap, Oli? In this site, marami pa naman tayong kailangan gawin kasi Yes. this site is more of a family site. That's the vision for Farmco Yes. Dolores. So it's a family site. So meron tayong fun farming, which means magkakaroon tayo ng mga animals. Like we will have turtles, Yes. we will have cows, horses, Yes. ano pa ba mga nakikita na goats, chickens, rabbits. So all the farm animals, magkakaroon tayo ng petting area dito. Wow. So once they do the farming tour, they can do feeding to these animals and everything. They can also adopt some of them if they Yes. want to. Kasi farming is kahit pets, fina-farm din yan. Yes. Babalik ako dito, Oli. Tapos we have a place naman na ginawa natin na meron tayong soil exhibition area. So we want to talk about soil sustainability. So meron kayong makikita doon na rocky soil, Yes. sandy loam, sand, clay. Yes. So then yung bata, it's there para meron tayong mga gamit na binili na yung mga magyaryagyag ng sand, maghihiwalay. Yes. So kids can understand how Yes. soil works and it has mga explanation Yes. so that maintindihan natin yung soil health and how we can take care of our soil. Magkakaroon tayo ng sunflower maze, which is like a sunflower maze na pwede ka mag-picture tapos nasa loob ka ng sunflower maze. As in, Yes. may mga sunflowers. Marami pa. Tapos meron tayong free paddle boating, meron tayong free Wow. go-karting doon sa lake. Tapos we have 6 meals for 1,500 from Sunday to Friday. Apo. Pag Saturday, medyo mahal lang ng konti kasi marami nag-aagawan sa slot. Kaya huwag naman kayo 500 lang, 2,000 per Yes. pero 6 na beses naman kayo kakain. Nagtatrain din po ba kayo dito ng mga farmers, Oli? Nagkakandak ng seminar? Yes, Mga ganun?